And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So ito na nga mga kapatid, meron po akong napanood na isang video galing dito kay Current PH TV. I-subscribe niyo po ito mga kababayan kung kayo po ay mahilig sa mga talakayang isyung politika. Napakaganda po ng kanilang programa mga kababayan. Marami po kayong matututunan at makukuhang impormasyon sa kanila. So ito na nga mga kapatid, isa sa kanilang video which is ito nga yung nakikita nyo. Napag-usapan dito mga kababayan or meron silang ni-reveal dito mga kapatid na isang teorya kung bakit natatagalan itong kampo ni former President Duterte na mag-reveal ng kanilang mga manok para sa darating na 2025 midterm election. So ibang teorya na naman ito mga kababayan. Malayong malayo po ito sa teorya ko mga kapatid na na-discuss ko sa inyo sa nakaraang video natin. So dito mga kababayan, according dito sa naging discussion ng channel na ito ni Current PH TV, kaya di umano mga kababayan natatagalan yung pag-reveal ni former President Duterte sa kanilang mga manok para sa taong 2025, meron pala di umanong ultimatum sa kanilang mga kapatid ang kasalukuyang administrasyon na kung saan sinasabi dito ayon sa kanilang informante mga kababayan na kung sakaling mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy mga kababayan itong kampo ni former President Duterte, ay mapipilitan di umano mga kababayan ang Marcos administration na papasukin ang ICC dito sa loob ng ating bansa para iserve ang warrant ng ICC dito kila former President Duterte. Nako po mga kababayan, ibang teorya na naman ito. Masasabi ko dito mga kapatid, kung sakali mang totoo, kung totoo itong sinasabi dito sa mismong video na ito mga kababayan, ay marami po talagang mga Pilipino mga kapatid ang matutuwa dahil sa wakas, mabibigyan na rin ng hustisya yung mga biktima ng EGK sa ilalim ng Duterte administration. Biruin nyo mga kababayan, hindi po biro yung numero ng mga taong namatay sa ilalim ng Duterte administration para lang pagtakpan mga kapatid yung katotohanan na tuloy-tulinadang shabu ang pinapasok ni former President Duterte mga kababayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kunwari galit sa droga mga kapatid, pero tuloy-tulinadang shabu naman ang pumapasok sa bansa noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente ng bansang Pilipinas. At ginamit lang niya mga kababayan yung war on drugs na panakip butas para linlangin ang milyon-milyong mga Pilipino na di umano galit siya sa droga. Pero yung droga mga kapatid bumabaha sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. At ito ba mga kababayan, kung sakali mang ma-impeach si Sara Duterte mga kapatid, minomongkahi din dito, ayon dito sa kanilang source, minomongkahi di umano ni Salvador Panelo mga kababayan na si Robin Padilla na lang ang ipalit kay Sara Duterte para tumakbong presidente mga kababayan para sa taong 2028. Naku po mga kapatid, kung ano-anong kabaliwan na lang talaga ang lumalabas dito sa kampo nila former President Duterte. Kumbaga parang napakamanhid nila mga kababayan sa mga totoong opinyon ng taong bayan patungkol dito sa mga pinagagawa ni Senator Robin Padilla. Para bang ginagawa na lang nilang laruan mga kababayan ang posisyon bilang presidente. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video mga kababayan para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And paki-subscribe na rin mga kapatid itong channel ni Current PH TV. So panoorin muna natin itong kanilang video mga kababayan at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Hindi nyo pwedeng paghatian. Oo. Ang topic po namin ngayon, simple lang. Kasi na-curious ako Roy. Sir. Nung tini-interview itong si Senador Robin Hood Padilla,
nasabi ni Atty. Panelo na baka Robin Padilla for president sa 2028. Isang opsyon na kanyang tinutulak. Nagtataka ako, bakit? Grabe mga kabatid, no? Ewan ko kung ano sumagi sa utak ni Panelo, mga kababayan, ano? At minungkahi niya itong ito, no? Suhestyon na ito, na kung sakali mga kababayan, si Robin Padilla na lang papatakbuhin nila sa 2028. Ay, nako, di ko ma-imagine mga kababayan kung ano yung magiging muka ng ating bansa, mga kabatid. No, kung isang Robin Padilla ang manalong presidente. Anyway, tuloy muna natin ito mga kababayan. Nahihirapan yata silang kumbinsihin itong pamilya Duterte na mag-file na ng certificates of candidacy. Hanggang ngayon daw ay wala pang desisyon ayon kay Panelo, no? Kausap daw niya kanina si dating presidente. Oo. At hanggang ngayon ay wala pang nakikita ang desisyon. Oo. Pero ito lang mga kapatid, habang ginagawa ko itong video na ito mga kababayan, ay kasalukuyan po, no, na nangyayari itong press ko ni former President Duterte, no, dito sa SMNI, and para yata nagpapahiwatig siya dito mga kapatid, ano, kasi hindi pa naman niya talaga tuluyang kinukumpirma, no, pero nagpapahiwatig siya yata mga kababayan na siya na lang ang tatakbong mayor, no, sa Davao sa darating na eleksyon. Ewan ko kung totoo ito mga kababayan, na kasi ayaw naman niyang kumpirmahin kanina noong tinatanong nga siya ng mga media. Anyway, tuloy muna natin to mga kapatid. Hindi nila alam kung itong ating Pangulo o si Paulo o yung kanyang anak na si Baste tatakbong senador. Pero guess what? Ang gusto ng karamihan ay tumakbo itong ating Pangulo. That's right. Kahit si Panelo kanina, yan din ang nire-recommenda niya. Okay. May ililik, di pala. Ito. May sasabihin tayo, no? Sangayon po sa ilang mapapagkatiwalaang mga sources. Sino naman bubuwit ito? Kundi marami-rami. Marami ang bubuwit. Okay. Ang totoong basis daw kung bakit hirap ang mga Duterte ngayon magdesisyon isa't nakatanggap sila ng isang impormasyon. Okay. Ang impormasyon na ito ay ganito raw ang sinasabi na kapag kayo mag-file ng inyong certificate of candidacy, itutuloy po ng pamahalaan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Boom! Ito ay unique na kapangyarihan na ngayon ng kasalukuyang gobyerno dahil nga doon sa kaso ng ICC, no? So nabigyan sila ng unique na kapangyarihan at pwede po talaga nilang gawin. In fact, so ito na nga mga kapatid, ano, sinasabi dito mga kababayan na kaya nga natatagalan sila former President Duterte, no, na mag-reveal ng kanilang mga manok sa 2025 election. Yun na nga mga kapatid. Meron silang natanggap na impormasyon. Actually parang ultimatum to mga kababayan Kaya sinasabi ko kanina ultimatum. Na kung sakaling mag-file sila ng kanilang certificate of candidacy mga kababayan, papapasukin po ng Marcos administration ang ICC, no, para i-serve at hulihin, no, itong sila former President Duterte, kasi nga mga kapatid meron pang ongoing ngayon na investigasyon laban sa kanila. At ito po ay patungkol nga doon mga kababayan sa EJK na nangyari under sa administrasyon ni former Duterte. And pinagtibay na rin yan mga kababayan dahil yung mismong resource person ay miyembro talaga ng Davao Death Squad kung tawagin. No, so yun po ang isa sa pinanghahawakan ng ICC ngayon mga kapatid, no? Isang matibay na ebidensya, no? Yung kanilang pinanghahawakan ngayon against former President Duterte at sa iba pa niyang mga kasamahan. Kung magkaganon man mga kababayan, no, marami talagang mga Pilipino ang matutuwa dito mga kapatid. Dahil matagal na pong inaasam-asam ito mga kababayan, no, ng ating mga kababayang mga Pilipino na nabiktima, no, ng war on drugs ni former President Duterte. Biruin nyo mga kapatid, mahigit 30,000 Filipinos po, no, ang nagsuffer sa war on drugs ni Digong, na kanyang ginawang panakip butas mga kababayan sa tuloy-tuloy-nadang shabu na pinapapasok niya, no, or pinasok niya sa ating bansa
under sa kanyang administrasyon. Biruin nyo, presidente ka, galit ka sa droga, no? Pero yung political advisor mo, yung presidential advisor mo, kilalang drug lord, mga kapatid. So how come nagalit ka sa droga kung isa sa mga tauhan mo dyan sa Malacanang, no, sa ilalim ng iyong administrasyon ay kilalang drug lord na tao? 'Di ba? Walang logic dun, mga kababayan. Anyway, tuloy muna natin 'to. Marami ho talaga, ang lakas ng ugungong, about 75%, 80% po, na sinasanay na ito pong arresting team. Nako. No? Arresting team para sa ating dating Pangulo, isang dating PNP chief, incumbent na senador, at dalawa pang dating matataas na opisyalis ng PNP in connection with the ICC case. Ano ba yan? Nako, mga kapatid, meron na palang nilulutong grupo, no? Arresting team na ito yung gagamitin, mga kababayan, para arestuhin sila former President Duterte. Ngayon, magtatanong kayo, bakit kailangan pa ng mga training na ganyan, sa mga taong mag-aaresto kay former President Duterte? Simple lang ang sagot dyan, mga kababayan. Hindi po yan magpapahuli ng buhay, no, itong sila former President Duterte, mga kapatid. Expected na yan, mga kababayan, na kung sakali man, no, magkatotoo itong sinasabi dito, hindi po magiging madali, mga kapatid, no, ang paghuli dito kila former President Duterte. Malamang sa malamang yan, mga kababayan, no, lalaban itong kampo nila former President Duterte. Diba? Kung dito pa nga lang kay Kibuloy, mga kapatid, no, hindi na nga naging madali yung pagtugi sa kanya. How much more pa kaya dito, mga kababayan, kila former President Duterte? No? Hindi rin talaga ito magiging madali, mga kapatid. And sa tansya ko lang, no, baka mas magiging madugo pa ito. Dahil may possibility, mga kababayan, no, na pag nangyari ito ay merong civil war na mangyayari, no, sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Isa yan, mga kapatid, sa sinasandalan nila Duterte, no? Na kung sakali, kaya nga, mga kababayan, kung titingnan natin mabuti, kaya sila gumagawa ng mga propaganda nila para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Nakikita naman natin, mga kapatid, na itong mga taong sumasamba sa kanila ay talagang napakahigpit ng kanilang pananampalataya, mga kababayan, dito sa mga Duterte. Kaya kung sakali man dumating itong panahon, no, or araw na aarestuhin sila former President Duterte ng ICC, mga kapatid, ako po'y naniniwala na hindi talaga ito magiging madali. Kaya tama lang, no, na merong tinitrain na mga arresting team, no. Nang sa ganun, mga kababayan, mapaghandaan ang kahit anumang mga posibleng mangyari kung sakali mang isi-serve na ang warrant, no, at aarestuhin na sila former President Duterte. Si Bato pa nga lang, mga kapatid, sabi niya hindi siya magpapahuli ng buhay. Doon pa lang sa mga binibitawan nilang mga salitang ganyan, mga kababayan, nangangamoy nangangamoy civil war na to, mga kapatid. At ginagamit nila, no, yung kanilang mga taga-suporta bilang pananggalang, mga kababayan. Kaya kung ano-ano ngayon ang kanilang inuudyok, no, sa isipan ng kanilang mga taga-suporta, nang sa ganun, mga kababayan, kung sakaling ang dumating ang panahong yan, isa itong kanilang mga supporters, no, sa haharang dito sa puwersa ng batas na magsiserve at huhuli dito kila former President Duterte. Ganun na po yan, mga kapatid. Anyway, tuloy muna natin to. Ayan, one sweep ba yan? Lahat huli sa isang sweep? Baka ganun po ang mangyari yan, Well, kapag na-aresto ang isa, established na yung jurisdiction. That's right. Tama yun. Sabi ni Atty. Conti yan, So pag na-establish na po, pwede na pong huliin yung Yung iba At pa. sa mga nauna ng hulihan ng mga iba po nating mga personalities, mukhang may idea na rin ng publiko kung Pero anong kung magiging ako kaganapan. talaga sa mga Duterte, wag na po. Ang gawin nyo, patapusin nyo lang si Sara bilang Vice Presidente. Pagkatas niyan, di ba, retirement na. Pahinga na. Pahinga na. Oo. Ang problema, mga kapatid,
Kaya nag-iingay ang mga Duterte ngayon. No? Dahil, kumbaga, nalunod sila sa kapangyarihan eh. Nakatikim sila mga kababayan ng kapangyarihan ng isang pinakamataas na leader ng ating bansa. At nahumaling sila doon. No? Nahumaling sila mga kapatid. Parang ayaw na nilang bitawan. Kaya ang nangyayari mga kababayan, pinipilit agawin ni former President Duterte ang Malacanang dahil gusto niya mga kapatid na manatili siya sa kapangyarihan. And isa pa mga kababayan, itong si former President Duterte, marami din siyang mga agenda mga kapatid. Marami siyang mga pangako dito sa bansang China na kailangan niyang tuparin. Pero sa kalagayan nila ngayon mga kababayan, na hindi nga sinusuportahan ng kasalukuyang administrasyon itong kanyang mga pinaggagawa noong nakaraang noong administrasyon niya, ito yung nagiging ugat ngayon mga kapatid kung bakit grabe yung paninira at pagwawala nitong kampo ni former President Duterte. Kasi nga mga kababayan, meron siyang mga responsibilidad, meron siyang mga pinangako sa bansang China na kailangan niya talagang tuparin mga kapatid. Kaya gustong-gusto ni Digong mga kababayan makabalik sa kapangyarihan dahil yun lang ang tanging paraan mga kababayan para magampanan niya at mapangatawanan niya yung kanyang mga pinangako mula sa bansang China. And alam naman natin mga kapatid na pag nakabalik sila sa pwesto, nakabalik sila sa pinakamataas na posisyon, talagang sila talaga ang makikinabang dyan sa lahat ng kung anong meron dito sa ating bansa. Ganon yan mga kababayan. And itong mga supporters nila, ginagamit lang nila ito mga kapatid. Ginagamit lang nila ito. Kasi nakita na nila madaling linlangin ang mga Pilipino Di ba? Tingnan nyo mga kapatid yung mga ebidensya ngayon laban dito kila former President Duterte ikaliwaan na. Pero ano yung pinapamuka nila sa kanilang mga supporters? Ito po ay isang uri lang di umano mga kababayan ng pamumulitika. Ganon nila nililinlang mga kapatid yung kanilang mga uto-uto na mga supporters. Kahit may basihan na may basihan na yung mga complaint laban sa kanila, gusto pa rin nilang ipamuka sa kanilang mga supporters na isa lang di umano itong uri ng pamumulitika. Diba? Ganon mga kababayan yung kanilang ginagawa ngayon. And magaling talaga pagdating sa mga pagdating sa panlilin lang, magaling talaga si former President Duterte mga kapatid. Kaya nananatiling intact itong kanilang mga supporters. Biruin nyo lahat na yata ng mga content ko dito mga kapatid na patungkol sa mga Duterte, lahat yan kinikriticize ng mga supporters nila. And sa pamamagitan ng kanilang mga comment mga kababayan, makikita mo talaga na grabe talagang panlalason ang ginawa ng mga Duterte. Kaya dumating sa ganitong punto yung kanilang mga supporters. And gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, pag dumating ang araw na huhulihin sila ng ICC, yan po ay hindi magiging madali. At expected ko na yan mga kababayan na baka mauwi pa ito sa isang madugong konfrontasyon mga kababayan. Puwersa ng batas laban sa puwersa nila former President Duterte. And number one dyan mga kapatid na makikipag tawag nito na haharang sa puwersa ng batas ay itong kanilang mga taga-suporta. Number one yan mga kababayan. Ine-expect ko na yan. May civil war na mangyayari mga kapatid kung sakaling hulihin si Duterte ng ICC. Diba? Wala tayong magagawa kung kailangan talaga nating dumaan sa ganong sistema mga kababayan, so be it. Mabigyan lang ng hustisya itong mga biktima ng war on drugs ni Digong. Ganun talaga Ano magagawa natin? Hindi naman lahat ng mga Pilipino may utak. Yung iba diyan mga uto-uto. Hindi naman yan sila
magiging ganyan mga kababayan kung hindi sila uto-uto. Pero dahil makikitid yung kanilang mga utak mga kapatid, kaya ganyan sila. No? Kahit meron ng ebidensyang inilatag, no, ang ating batas laban sa mga Duterte, pinapanindigan pa rin nilang inosente at pamumulitika lang daw, no, itong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, no, laban dito sa kanilang puon na si Digong. Tuloy! At tabayanan niyo po itong sinasabi po namin, sapagkat hanggang kailan na lang ba yan, Senador? Senador Roy. 8, Tuesday. Tapos na po ang filing, no? Hanggang anong Tuesday? October 8, Tuesday. Ay dapat may makapag-file na lahat. Ganon. Yung mga gustong tumakbo. And ito guys, malalaman natin kung legit ito. No? Kasi nga, kung pag nag-file ito ng kanilang certificate of candidacy sila Duterte, no? Kung totoong legit ito, talagang makikita natin yan na harap-harapang i-declare ng Pangulo yan, no? Na papapasukin na niya ang ICC. Kasi nga mga kababayan, ang desisyon talaga niyan ay nasa presidente. No? Wala namang magagawa ang ICC mga kapatid kung ang presidente ay ayaw silang papasukin at bigyan ng jurisdiction dito sa ating bansa. So, malalaman natin yan mga kababayan after ng October 8 kasi last day of filing yan ng certificate of candidacy mga kababayan. Once na nakapag-file na yan sila former President Duterte, ang susunod nating aabangan mga kapatid, no, is yung pagpasok na ng ICC. Yan po kung lihitimo yung kanilang sinasabi ditong resource person nila, yung informante nila. Kung legit yan mga kababayan, makikita talaga natin yan. No? I-announce talaga yan sa buong media na papapasukin na ng Marcos administration ng ICC dito sa ating bansa. Anyway mga kapatid, hanggang dito na lang itong video na ito. No? Nagulat lang ako dito mga kababayan dahil iba din yung kanilang teorya. And kung titingnan ko rin mga kababayan, parang may basis din naman. No? May basis din naman. And wala kailangan natin dumaan sa ganitong proseso mga kapatid no? Kung kailangan ng civil war, no, para lang mabigyan ng hustisya, no, yung mga biktima, so be it. No? Yan talaga Wala na tayong magagawa dyan mga kapatid. Hindi naman pwedeng konsintihin natin sila. No? Hindi pwedeng ganun. And ito mga kababayan, pwede itong mangyari. No? Pwede itong mangyari sa kahit sinong politiko. Diba? Hindi lang sa mga Duterte, sa kahit sinong politiko mga kapatid. No? Pangit naman na pag sa mga Duterte hindi pwede ito tapos sa iba pwede, 'di ba? Hindi naman yata patas 'yun. Kaya dapat kung sino yung mga nagkakasala sa batas, no, at may dapat panagutan sa batas, may dapat managot talaga. Hindi yung idadaan na lang sa mga idadaan na lang sa mga pananakot tapos mga kung ano-ano mga propaganda diyan. Hindi pwedeng ganoon mga kababayan. And yun na nga, no? Subscribe niyo po mga kapatid itong YouTube channel nila Karen PH TV, no? Marami po kayong matututunan sa kanilang mga channel mga kababayan, no? And ako, no, lagi kong sinasabi mga kapatid, ito po ay mga opinion lamang, no? Hindi po natin kinukumpirma ito na ito po ay lehitimo at final na, no? Nagbabase lang po tayo mga kapatid sa ating napapanood, no, at sa mga nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan ng inyong mga opinion. Pabor ba kayo mga kapatid? No? Pabor ba kayo na makulong si former President Duterte? Panigurado niyan, yung iba dyan hindi pa pabor yan. Lalo na itong mga DD shits. No? Huwag kalimutan mag-like and subscribe. No? At i-subscribe nyo nga itong channel ni Karen PH TV. Hanggang dito na lang. Adios.